galit na galit ka sa ano, sa clarity na yan, no? Ganun, ganun. Sabi, ang tanong ko lang naman dyan, ano ba yung malabo? Tanong ko, ano ba yung malabo? 'Di ba? Ngayon, pag tinanong mo naman yung freelancer kung ano yung malabo, hindi naman nila masabi kung ano yung Happy Friday, kapatid. Kamusta? Ayos lang. Kamusta? Kamusta? Ayos. Yeah, ano lang, kakakain lang. So, perfect perfect time para mag-podcast, another episode. And we teased last week, kapatid. Let's get into it na hindi natin ni-reveal, di ba? Yung topic last week. Ganun, tinis Hindi. lang natin. Hindi. Yan, ni-reveal. So, sige, medyo continuation ng teaser. If you'll agree with me, no, kapatid, maybe our takes are controversial, but this is probably the most discussed topic for unknown reason. Hindi ko alam. And maybe, ako, at least from experience, parang lagi siyang lumalabas kapag nasa stuck na yung mga freelancers. Parang, I'm stuck because I don't have ganito, ganyan. Agree ka ba na ganon? Okay, Correct. so let's drop the bomb. So this episode we will discuss about clarity. Okay, so para sa kaalaman ng lahat, ako personally, ewan ko kung dalawa tayo dito, kapatid. I hate talking about this topic, pero I hate to use this term. Bibigyan nating linaw lahat ng kalabuan niya sa clarity in this episode. And if I may make a bold claim, kapatid, hopefully, this would be the last resource, whether course, podcast, coaching, ganyan. I hope this would be the last resource na i-consume nila about clarity. And after this episode, I hope matuldo ka na lahat ng yan. No? So, kapatid, simulan ko muna or ladies first? Ako muna? Sige, Sige, para umpisa madali. muna para Sige, kapatid. So like I've said earlier, this term comes up kapag alam mo, kapatid, sorry parang iniiwasan ko kasing tawagin tayong coach Pero just to quote na lang the other freelancers pag kausap nila tayo, no. Sabi na, coach, stuck ako ganyan, hindi ako maka-move forward kasi I don't have clarity, ganun. So pag nasabihan na ako ng ganun, medyo umiinit na yung ulo ko kasi syempre, ang tanong lang diyan, 'di ba? Ano ba yung malabo? Ang ganun. Ano ba yung malabo, no? So marami rin ako natutunan bakit nila sinasabing wala silang clarity. And yun nga, earlier, I also made a bold claim, okay, na hopefully last resource na nila to. And dahil napaka-bold naman ng claim ko, kapatid, no? Siyempre, hindi natin dinadaan yung sarili natin sa branding, no? Ganyan, no? Sa mga matalinghagang salita. So, meron tayong mga resibo dito. May mga proof naman tayo na may pahaging ka talaga sa yes. branding Oo, no? siya. Alam mo, feeling ko lahat ng episode natin matatie up dun sa episode na yon. So, sana wag nilang i-miss yun, no? So, parang dun naka-hinge lahat no? Naka-hinge lahat ng topic natin dun sa episode na yon. Anyway, so pag tinatanong nila, hindi naman clarity coach ton si Carlo. So, ano naman ang alam niya sa no, sa clarity na yan? Tutulungan pa ako niyan. So, here I will send some proof, screenshots to. Sisend ko sa iyo, kapatid. #road to clarity and to #getting it done. Yan. Yan. So, kapatid galing to sa mga students na first time lang nila akong maging, not really coach, pero na-assign sa kanila to be their headmaster, whatever you call it. Basta hindi coach. Parang to teach them something. Ganyan. So, ito yung nila sa mga comments. Ganyan. So, sinasabi ko yun kasi pag sineri yung nagsabi ng hashtag na yun, medyo bias yan sa akin. Pati pag yung mga naging students natin, bias yan sa akin. So, at least ito, walang bias to. First time nila akong ma-encounter. Ito yung comments nila. And marami pa ako dito. Anong context nitong road to clarity na to? Nako. Alam mo, iniiwasan ko, kapatid, na sabihin pero dahil natanong mo. Sige. There was time before, no? Parang merong challenge. There was a challenge where teams would compete, para merong desired outcome. Okay? Challenge. So, merong day 1, day 2, day 3, may task doon. So, I won't give any more information. Basta ganun ang context noon. Merong challenge na magkaka-compete ang bawat team. And sa isang team, ako yung headmaster nila. So, it's a game of, parang
point system, hindi it's a game of speed, hindi. At the end of 5 days, we will tally yung submission, and then, which, by the way, kung may curious, talo ako dun sa challenge na yon. But it's okay. Sa kanila na yung bragging rights na nanalo sila sa challenge. Akin na yung bragging rights ng mga testimonial na to na nabigyan ko sila ng clarity na ito pa, and babasahin ko pa yung ibang proof. So, mas gusto ko magtagal tayo dito kasi gusto ko makita nila na tulungan talaga natin sila, di ba? Ano pa ba dito? Sisend ko sa'yo para hindi mo kang imbento tong no? Itong tawag doon, tong binabasa ko. Okay, isa-isa. Ako na magbabasa nito, Nere, para safe ka. Sige, sige. Okay. Sige. Next. Ito, babasahin ko to. Again, this is my bragging rights. Kung ano ang nabigay kong resulta sa mga students. Na first time lang ako maging headmaster or teacher. Ganyan. Guys, please manood po ng video ni Coach. Dito ko lang natutunan itong search hack niya para mag-share pa siya ng ibang golden nuggets. Tapos another thread, on the same thread, yes po, thank you, super helpful po. Tapos may isa rin nag-confirm, ako rin, ngayon ko lang yan natutunan. Ngayon ko lang yan natutunan. Tapos may isang nag-comment, sabi niya, feeling ko yung sa yung pinanood nila. Okay? So, meaning, yung isa na yon medyo malabo, no? Sa akin yung apparently malinaw. And another, eto, medyo matinding, to kapatid, medyo matinding testimonial to, no? So, we don't want to defame anyone. Kaya, podcast team, please censor whatever you need to censor in this testimonial. Sabi, pinanood po, Coach. Actually, dito po ako nalinawan maghanap ng target market compared noong nasa tututut ako ng tututut. Though hindi pa po fix talaga ang target market ko, possible magbago, pero sa iyo ko po natutunan paano mag-filter at malaman ang mga possible needs nila. Okay? So, I think I can eto pa isa. Para baka sabihin naman kapatid no na tawag doon. Baka kinopya ko lang yung tinuturo ko na to, no? Baka kinokopya lang ni Carlot, no? So sabi ng isang nag-testimonial, Amaze Bells, wala sa tut to cap. Ganun, cap pa yung tawag sa akin. Woohoo, day one pa lang, panalo na. Thanks po. Pang ganun. So anyway, yung tinuro ko, hindi ko siya kinopya kung saan. I'd say it's my I don't want to say original kapatid no. Parang wala namang original talaga no, but I think I took it na parang I took the concept and applied it to freelancing. I'd say that no. I took a concept in the world and applied it to freelancing ganun. So anyway, um tawag doon. Ngayon kapatid, may ipapakita ako sa iyo. Last na to para Sige. magpunta na ako sa point. Sorry, napakadaming no, segue, pero importante kasi to, no. Day one, choose your market. Yun Okay, lang just ba? naman. Yun lang. Yun yung Mm-mm. pinanood nila. Tapos, kapatid, on the lower left corner, meron diyan kung ilang Mm-mm. minutes lang, gaano katagal, gaano kaikli. 12 minutes and 35 seconds. Yun ba yun? 12 minutes. Mm-mm. 12 minutes. Oh, 12 minutes. Okay. It's a 12-minute video na hindi tungkol sa clarity. Hindi siya tungkol sa clarity. Pero, yun ang outcome na nabigay sa mga students. So, I would say, kapatid, no, anyone, kahit ako siguro or ikaw, no, my conclusion, kapag may problema ang isang freelancer sa clarity, para sa akin, malabo yung resource na kinoconsume nila. I would say that. Kasi nung binago ko yung resource na kinonsume nila, niliwanagan sila. So for me, freelancer, kahit naiinis kami sa'yo na wala kang clarity sinasabi mo, I would say na it's not your fault. Okay, it's not your fault. Maybe, just maybe, yung kinoconsume mong content, malabo yung turo sa'yo. Okay? And if that happens, I would suggest na have the teachers accountable sa mga resource na pinamimigay nila. Because sabi ko sa'yo kapatid, babalik tayo sa mga branding episode natin. No? It's a stripped down video
12 minutes, no? Walang mga fireworks, walang mga login ng username, password, walang design ng kung ano-ano. So, kung ano yung dapat matutunan ng student, nandun, 12 minutes. That's it. Ang ganon. So, naliwanagan na sila. Okay? So, if you are Mhm. someone na nalalabuan sa buhay, walang clarity, most likely, yung tinuturo sa'yo, malabo. Malabo. Hindi ikaw yung malabo. Mhm. Malabo yung turo sa'yo. So, ano yun? Gawin mong, how do I say it, kapatid? Parang, have the seller, have the seller na take accountability sa nabigyan ka ng ano ng linaw. Okay? So, kapatid, you wanna say something ba? Gusto mong Dugtungan ko lang yung dagdag? sinabi mo Yun, about yes. doon sa Yes. lesson na Ah, ah, hindi, ah, kaya ah. hindi naintindihan is because hindi malinaw yung lesson itself. And ano rin parang it all boils down to simplicity. Ibig sabihin, kapag napasimple mo ang isang bagay, mas madali siyang maintindihan. And making things simple is complicated. So ulitin ko making things simple is complicated. Kung hindi naiintindihan ng estudyante yung tinuturo ng teacher, then hindi lang natin dapat isisi sa estudyante yung fault kung bakit niya naintindihan. You also have to consider, is the resource that's being used is simple enough to understand? Do we have a straightforward approach in teaching the lesson? So yun yung mga questions na siguro parang checklist that they need to consider in order for them to say that okay naman yung lesson, ba't di mo maintindihan? Diba? So, hindi, kumbaga parang, you can say na it's not us, it's you. If dumaan sa tamang parang refinement yung lesson na tinuturo. Well, if there are students that are stuck, then there's something that needs to be tweaked. But in order for you to know that, kailangan mong tingnan ang bawat aspeto nung tinuturo mo. Aspeto sa part ng learning, ng process, aspeto sa part ng feedback from the students. So it needs to be considered. So yun yung parang sa unclear explanation. And yun nga, kumbaga, if you can tell something with lesser words, parang copywriting lang yan, di ba? Yun, tama. Mas Very tight. maganda, di ba? The punchier the copy, the shorter the copy, the punchier it is. So that means it's better. If you can say something with less is more nga, 'di ba? Sabi nila. Then that's good. That will be effective. Kasi, 'di ba? Why tell a principle in 10 minutes if you can say it in 30 seconds? That's a wasted time, and that makes the principle long and winded na nawawala na yung bisa ng principle na tinuturo mo. Na in the end, it leads to confusion instead or overwhelm. Kasi akala nila ang dami lang dapat matutunan. Pero ang totoo, ang haba lang ng sinabi niya, pero yun lang naman pala. Diba? So yun. So nandun Alam pa mo, rin ano, dapat yung kapatid, refinement. Sige, i-ano ko, go. sundan ko yan. Kasi sabi mo yung, ah, part ng discovery ko dito, no, sa conclusion ko. Kasi once upon a time, kayo rin, you were, I'm not sure if kasama ka doon, but my group was stuck din for a time nung ano. And at that time, wala pa yung mga lessons ko na yun, no. So, ako naman, sabi ko, bakit stuck tong mga to eh? Kompleto na yung mga lessons. Ang dami na nandyan eh, di ba? So, syempre, the copywriter that we are. So, SMIQ, di ba? SMIQ. Na mga kapatid, napakaganda nung insight na isang student na sinabi niya. No? And I hope course creators would take this to heart. Kasi ako, I did take that to heart, no? Nung sinabi niya yun. Sabi niya, Coach, alam mo na recognize ko naman na nandyan na lahat ng resource para sa amin. Wala na kayong tinira, binigay nyo na sa amin lahat. Pero, ang nangyayari kasi, pagbukas ko ng laptop ko, sa dami ng resources, hindi ko alam kung ano ang uunahin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong i-consume. Ano ba dapat yung una? Ganon. And then may nagsabi pa, at least this is late, parang further down the road na, no? Parang, i-consume pa lang niya yung isang lesson, naubos na yung kalahati ng araw niya. Kalahati Meaning 4 hours siguro. 4 hours kung kalahati ng araw. Assuming it's an 8-hour day. Sabihin natin buong umaga,
Naubos na niya just for that one lesson. Bakit paano mo i-review yun, no? Kung if one lesson would take you the whole morning to consume, tapos syempre di ka naman one time ano lang doon, 'di ba? Babalikan mo pa yun. So, sabi ko, okay. So I took that to heart. Na sabi ko, ito pala yung na-experience pala talaga nung mga students, no? Parang hindi lang naman yung curriculum na to yung buhay nila, may iba pa silang buhay eh. So why take half of their day just to consume one module maybe? One, ganon, no? And then there's another module, basahin mo sa hapon siguro, another. So nakadalawang module ka lang sa wala ka nang nagawang iba. 'Di ba? Wala ka nang nagawang iba. So yun yung dilemma nila. And kasi sabi mo overwhelm eh. So that's the reason din, I think. Maybe the clarity is not the right term, but it's really overwhelmed. You're overwhelmed with the resources. And sabi nga nitong former student ko, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. And ganito, I'll flip the table, kapatid, no. I want to call out the freelancers din, no. Kasi to be fair naman with some course creators, no? Kasi pag tinanong naman sila, kasi halimbawa ako may nagtanong sa akin. May nagtanong sa aking coach, fellow coach, nagtanong sa amin niya. Ba't galit na galit ka sa clarity na yan, no? Ganon, ganon. Sabi, ang tanong ko lang naman dyan, ano ba yung malabo? Tanong ko, ano ba yung malabo? 'Di ba? Ngayon, pag tinanong mo naman yung freelancer kung ano yung malabo, hindi naman nila masabi kung ano yung malabo. So there's one other side din. There's that Yes. other side din. Mhm. Yung creator, ginagawa niya to thinking na okay, this would be clear, this would be concise, ganun. Pero pag tinausap mo naman yung freelancer, ano ba yung malabo? Hindi naman nagsasalita. Hindi naman nagsasabi na haba kasi parang parang ubos isang module pa lang ubos na yung isang araw ko. Tsaka yun, kaya ang ganda nung insight na binigay sa akin nung isang student na yun. Sabi niya, pagbukas ko pa lang ng laptop ko, ang daming resources, hindi ko alam kung ano yung i-consume ko. Sa dami niyan. Yeah. Pag ganun, sa dami nun. Mhm. So, we made it concise, di ba? Instead of 4 hours, we made it 12 minutes. The same. Di ba? The same Mhm. over my shoulder view ng task. Yun na, clarity. May clarity na. So ako yun ang take out. I will ulitin ko sinabi ko, kapatid. Baka meron kang ibang take diyan. Yeah. My conclusion here is yung kino-consume mo malabo. And if it's true na malabo, I mean, challenge din to sa freelancer. If you will claim na hindi, ang labo ng ang labo ng turo ng resource eh. You have to parang dapat panindigan mo rin yun, no? You cannot just say na malabo tapos that's it. Explain mo bakit malabo. So parang yung ginawa sa akin, sabi niya, "Coach, malabo kasi ang daming resources. Hindi ko alam kung anong uunahin ko." So yun ang ginawa ko sa atin, 'di ba? Naalala mo Mhm. na. Step 1, ito lang. Actually, hanggang step 7 lang yata. I think we boiled down the whole curriculum in just 7 steps. 10-minute video each. Baka nga Mhm. baka nga less pa yung iba. Pag ganun. So Yeah. that's it. Ako yun lang. Nasolusyonan ng clarity, 2 factors. Nag-adjust yung course creator, naging honest yung freelancer na Yes. na-stuck. So Oo. it goes two ways. Tama ba yung grammar ko? Basta two-way yan. Yes. Oo. Two-way yan. Okay? Mm. So kapatid, ikaw, ano naman ang mo dito? Oo. Yung sa part ng course creator, siguro, when it comes to the lesson, like what I've said earlier, kailangan ng continuous refinement. As a course creator, it's your responsibility to continuously refine the lessons that you have inside your program. So, how will you refine it? By asking for feedback straight from the students. Kasi parang based on what I saw, it's not just this community, but other course creators or other communities as well. Yeah, They talamak yan. don't have that system to collect feedback from the program. Wala. Parang laging collection of testimonials Demonyan. ang lagi ko nakikita. In fact, I received a feedback from a former member of a certain program Okay. that hindi na siya nag-enroll doon sa program or hindi na siya nag-renew for some reason. Mm. After nun, wala ng communication.
si program or si course creator Right, right. or yung team na yon. They Mhm. didn't ask, why did you unenroll? Why didn't you Mm. renew? Walang ganong feedback. Walang ganong process or system in place si course creator about that. Where in fact, dapat meron yon. So that you know why they didn't stay. Para you know how to tweak your offer, or you know how to tweak your system, or you know what to add or remove from your program. And that also has an impact sa retention, especially if you're selling a membership program. Bakit nag-enroll itong member ko, 'di ba? Parang I thought I was giving the The right lessons. stuff, yeah. Yes, the good stuff. Pero at the end of the day, hindi siya nag-renew. So what's wrong? Is there something wrong? Hindi ngayon Hindi masagot natin yung alam. tanong na yon. Hindi natin It's alam. a question mark. It's because they don't have a system to gather that kind of data. Or if meron man, hindi na-implement ng maayos. Kasi if there is, then malalaman, di ba, ni course creator na, ay, ito pala yung kulang. Ito pala yung dapat kong baguhin. Ito pala yung dapat kong gawin, di ba? So yon, that's the part for the course creator part, for program owners. For the freelancers naman. Yan, call out natin yan. Hindi naman call out, but more of guide lang din. Or Sige. parang back to the reality realization, parang gano'n. Oo. Na when you're seeking clarity kasi, or parang hindi malinaw sa iyo yung lessons, let's go to the lesson. You have the parang responsibility then to dig deep or to understand it. Kasi that's the reason why you enroll in a course. You want to implement the Bayad ka lessons dun eh. inside, di ba? Kailangan sulitin mo yon, investment mo yan, di ba? Bayad So ka if dun you're eh. overwhelmed, or if you're unclear as to the lesson, hindi mo siya maintindihan, and na-overwhelm ka, dapat ang maging tendency mo is hindi ka dapat mag-stop. Diba? So kaya ka na-stuck. Kasi Mga nag-stop lampag ka dahil dun sa wala kang clarity, di ba? Mga Pero lampag kung, ka. oo, totoo, dapat mga lampag ka, magtanong ka, bakit ganito? Ano ibig sabihin nito? Can you explain this further? Parang malabo, di ba? So it's, parang, Pwede bang it's, paki-explain to in 10 minutes? oo, Imbis di na ba? 4 hours. Mga ganon, And, well, Sorry. when it comes to training, yan, nag-aanit na tuloy. Paki-sensor. Kasi diba, when it comes to training and usually live webinars, you have the liberty to ask questions and to clarify things. And binibigyan naman tayo ng opportunity to ask questions, diba? So why not maximize it? Don't let the things that are unclear dun sa lesson be the hindrance or be the thing that stop you from moving forward. Kasi diba, parang this would lead me to the next parang point na yung clarity kasi, hindi siya hinahanap. Yan. Mali kasi yung hinahanap. Oo. Ba yan? That's why hindi nyo siya makita. Kasi hinahanap nyo siya. Clarity, nabubuhay siya kapag gumawa ka. O nag-give birth ka sa clarity if you take some action. So you need to stop looking for clarity, instead take action. So yun yung kailangang maintindihan. The reason why you don't have clarity is hindi ka gumagalaw. You're stagnant. Kaya ka stuck. Diba? You're busy thinking instead of taking action. Parang, meron nga akong na parang, you should, parang ano yun? Make yourself busy taking action instead of thinking what actions you need to take. Ganda nun. So yun. Kumbaga, galaw ka din, di ba? Wag puro rant. Actually, minsan kapatid, yung action, it could be as little as speaking up eh. Sa akin Yes. Not speaking up na, uy, wala akong clarity. Hindi ganun. Parang, di ba, parang, nanonood ka. Parang, ano ba naman yung sabihin mo na, nanood ka consume ka ng lesson, di ba? Ano ba naman yung sabihin mo? Is it just me o hindi rin nyo rin naiintindihan? Di ba, magkalinawan na tayo, guys, co-members, co-community members. Di ba? Parang, ako lang ba yung nalabuan? Diba? Ako lang ba yung nahabaan? Ako lang ba yung nahabaan? Baka mamaya kasi hindi ka na umabot dun sa meet ng lesson kasi dahil 5 hours siya, yung meet ng lesson nasa 4 hours and 30 minutes. Mo pa panoorin yung mga nauna, di ba? Inanto ka na.
Oh, on the third hour, hindi ka na nakatagal. So, alam mo yun, yung ganun, no? So, maybe parang pwede mo naman sabihin, nakaka 3 hours na ako, parang wala pa rin nangyayari. Parang, di ba? Sometimes it's just a matter of, speaking up. At yung ganong step, no? Parang, yung siguro next step doon, yung, okay, kung na-consume mo lahat, take action, try it, ganon. Ngayon, doon mo sabihin, tinry ko yung action eh. Ito, parang, ito yung ginawa ko based doon sa pinakita mo. Ito yung ginawa ko. Ito ba yung ine-expect mo na magawa ko based doon sa tinuro mo? Kung hindi, baka naman kailangan mong baguhin yung resource mo, di ba? Dapat medyo ganun dapat tayo eh. Minsan kulang kapatid sa mga freelancers yung yung Follow through. parang they must hold the hindi ko ma-English eh. Parang actually hindi ko rin matagalog eh. Parang sobrang hindi ko maano. Paano ba kapatid yung parang, halimbawa ikaw binentahan mo ako, gano'n na lang example. Binentahan mo ako. Kulang sa mga freelancers na to make you accountable man lang sa mga nire-release mo. They lack that fight in them para sa akin. They lack that fight in them na ngayon nangyayari dahil timid, feeling nila wala silang clarity, 'di ba? Feeling nila ganun. Pero, if you, di ba, ako sabi, kapatid, parang ang labo naman eh, nung tinuro mo na to. Parang, sige kapatid, step by step tayo, minute per minute dito sa module na pinakita mo. O ito, gagawin ko. Tama ba to? Ito ba yung expected mo na gawin ko? Di ba? Kung hindi pala, baka kailangan mong baguhin yung mo, di ba? Parang SOP, di ba? Kailangan mong baguhin yung tinuturo mo. So I think yun ang message ko rin sa freelancers, no? Parang have that fight in you naman na to hold the sellers accountable sa mga nire-release na resources, no? Minsan kulang tayo sa ganong fight eh. Parang busy tayo mag-idolize, parang ganon. Mas busy tayo mag-idolize kaysa sa to make them accountable, 'di ba? Remember, you are customers. Customer ka, 'di ba? Parang okay lang ba sa 'di ba? Okay lang ba sa yung umorder ng pagkain hindi masarap? 'Di ba? Hindi, 'di ba? Dahil lodi mo yung 'Di ba? Pero kasi si Gordon Ramsay kasi yung yung chef eh. yung chef, So, di ba? kahit hindi masarap to, oh my God, ipopost ko to sa Instagram, nandito ako sa restaurant ni Gordon Ramsay kahit di masarap naman yung binigay sa'yo. Kasi nauna mong i-idolize si Gordon. Pero dapat tawagin mo siya. Hey, Michelin star chef, ba't naman ganito yung mo, yung salmon mo? Raw. It's raw. Parang ganon. Di ba? Salmon. Salmon, yung And ito salmon. din, parang ko rin din sa sinabi mo na parang being accountable. Kasi minsan, ang problem sa mga freelancers, especially Filipinos, Okay. is hindi ganun kalakas ang loob Yeah. na magtanong. Or parang hindi naman i-contest. More of like, i-disagree what the other person is teaching. Or parang i-contest na, ito ba talaga yun? Hindi ko kasi maintindihan eh. Parang ganun, di ba? Hindi, nahihiya tayo sa ganun. Kasi parang ganun yung naging natin, di ba? Culture Parang ba naging natin yun? culture Culture natin na natin. parang kailangan wag kang sumagot sa nakatatanda. May mga ganun, di ba? Parang Don't question it. diba, don't question it, ganon. But the thing is, iba na yung panahon ngayon, di ba? Parang we need to stand up with what we think is right or what we think will help us improve. Correct. So even if it's against culture, even if it's against norm, it's your right to ask question or to question whatever is presented to you. Kasi that's how you will grow. You have to understand what's presented in front of you in order for you to understand and implement it for your business. So, kailangan talaga na alamin mo ano ba talaga yung katotohanan dito sa tinuturo mo. Ano ba dapat yung dapat kong maintindihan? Kasi at the end of the day, it's me who will benefit from it and I invested money and time to it. So, parang for me, I need to parang recover what I invested through results that I want for my business. Parang ganon. So, kumbaga, do not be afraid to ask questions. Even if you think it's stupid. Yun yung lagi ko rin as a coach before that I tell to my members na don't be afraid to ask question even if you think it's stupid. Kasi for me, that's good that you're asking question because that's a good indicator that you're doing the work. And I support people who do the work. I help those people who take action. Kaya nga
Sorry, ano mo na yung podcaster. Podcaster, ano yun paki-blip yun. Gusto namin may blip sa blip, blip, blip. Gaganon. Blip, Kaya blip. yun yung Bawal na name ng salita yun. di ba? Mm. Because that's what I truly believe in. If you are ready to take action, to change the game of your life, to change your life or your business in general, then you have to take the necessary action, whatever it takes. You have to be persistent. You have to be relentless. Tanggalin mo yun. You have to be toot, toot, toot. Ganun, Ah, ganun. so yon. So that's basically parang my take on that. So be courageous enough to ask question. Kumbaga, take it as a learning experience, not because you feel dumb or you feel you stupid asking that question. Kasi at the end of the day, it might be the question of somebody else. Natakot lang din magtanong kagaya mo. But you have the courage. And people who have courage get results faster. Yun yung parang nakita kong differentiating factor ng mga nagkaka-result sa any freelancing community that I'm in. Mm-hmm. So yun. Ako kapatid, may kwento ko. Ano to parang mga real life events nun siguro. Parang hindi naman siguro mapagkakaila din na may mga freelancers na na sasabihin, wala akong clarity, ganyan, ganyan. Tapos hindi naman pinanood yung resource, no? Hindi naman nila pinanood, no? So, parang hindi ko ma-decipher yon, no? Paano ka nawalan, paano ka nagkaroon ng lack of clarity nang hindi mo pinapanood. However, I have theories naman diyan, kapatid, no? I mean, kagaya mo rin, sabi mo, we have to be tut, 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 ganun, di ba? Na starts with the letter R, ends with the letter S. And ako naman, I encourage them to, at least speak up nga. At yung little as speak up. Okay, bigyan kita ng analogy, kapatid, no? For example, bumili ka ng libro. Hindi mo naman nabasa. Hindi mo nabasa yung libro. Binigyan mo ng 1-star review. Pero hindi mo natapos yung libro. Ganon. Pero, yung 1-star review, sasabihin doon, alam mo, page 1 pa lang, nabore na ako. Page 1 pa lang, nabore na ako, 1-star. Hindi ko na natapos yung libro. Pag ganon. It could be that, lang, di ba, na feedback din. No? So, kung hindi mo pinanood, at least tell us why. Ba't hindi mo pinanood? Or tell the seller why. Bakit hindi mo pinanood? Nandito yung resources. Di ba? So, coach, ang haba isang lesson lang, ubos na yung buong umaga ko. O, anong ginawa ko? Inikliyan. Di ba? Inikliyan natin. 12 minutes, 10 minutes. Ganon. Di ba? Hindi pinanood. Di ba? Pero hindi ko magagawa yun kung hindi sinabi sa akin. Kung hindi sinabi sa akin. Exactly. Di ba? Tapos, kesa pilitin ko siya, hindi mo kasi pinapanood. Panoorin mo muna bago ka magsabi na wala kang clarity. Ganon, ganon. So, the freelancer, ako, if I were you, bigyan mo ng dahilan yung seller kung bakit hindi mo siya pinapanood. At least a valid one. Di ba? Tulad ng haba, coach. Parang hindi ko na maalagaan yung mga anak ko, hindi ko na masundo pag pinanood ko yan. So ibig sabihin, pag uwi ko, magluluto pa ako. Mapapakainin ko pa yan, tas 4 hours yan. Yung mga ganun, no? Nakuha akong feedback yun. Pero hindi ko matutweak yung lesson na magkakaroon ako ng mga ganong testimonial, no? Na sa akin lang daw nila napanood, na sa akin lang natutunan compared nung nasa ibang program sila, 'di ba? Kung walang nagsabi sa akin from my students na okay, ito pala yung gusto nila. Yung walang pasakalye, sabi mo nga copywriting, no filler words. The punchier the better, 'di ba? The punchier the more they click the buy button, kumbaga, 'di ba? The more chance they hit the buy button, the punchier your copy is. So I believe it's the same with resources. Okay, the punchier it is, the more chances of the student to take action. Okay? And yun nga sa speak up naman. Kung talagang hindi mo trip manood for certain reasons, speak up kasi ano eh, investment mo yan. Investment mo yan eh. Pag ganun, no? And it would benefit many people din, no? Na, ganun ba? Parang, na ano ka ba? Na habaan ka ba sa 4 hours? Sige, gawin na lang natin 3 hours. Halimbawa, ginano na nila. Gawin na natin 3 hours.
Coach, mahaba pa rin. Bawasan mo pa. O 1 hour na lang. Haba pa rin, coach. 1 hour. Haba pa rin. 3 oras na lang ako natutulog eh. Tapos, manonood pa ako niyan. Eh, di 2 hours na lang. Diba? Parang ganun. Dapat i-speak up. Okay? Hindi totoo na wala kang clarity. Kaya naiinis kami pag sinasabi, wala kami clarity, stuck kami. Ganun. Parang, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. You need to speak up. Okay? You need to speak up so the right people would, can take action kung may kailangan baguhin, may kailangan i-tweak, pag ganon. So, yun sa akin, kapatid. I don't know if Mhm. you have anything to add pa, but yeah, if you have. Siguro ano lang din, parang isa din doon sa kwento na parang repetitive din inside sa doon sa community that I'm in is Mm. sasabihin ng member or members kasi marami sila. Um, Neri, uh, wala akong clarity ko anong skill ba dapat yung kukunin ko. Okay, Kasi oo. parang zero idea ako sa freelancing, first time ko Yes, yes. mag-freelance, 'di ba? Ano ba dapat kong skill na Mm. ito yung gusto ko, ito yung meron ako, ito yung skill na alam ko, ito yung experience ako pero ito yung gusto kong pag-aralan or something. Yan. Ang take ko noon is hindi totoo na wala kang clarity. In Dami yung fact, sinabi. ang dami mong options. Dami yung sinabi. Ang problema is hindi clarity. Ang problema is your decision making. Yes. Hindi mo Okay. alam kung anong gusto mo. Yan. You just need to decide and try. Kasi paano mo malalaman? Yun eh, babalik pa rin tayo dun sa taking action. How will you Oo. know if you want it or it will work for you if you will not give it a try? 'Di ba? So yun yung take ko doon na kung may gusto kang pag-aralan or may gusto kang gawin, just make a decision to do it. Just choose one. Wag yung, kasi ganito, ang dami mo what ifs, wala pa namang nangyayari, di ba? Parang, hindi pa nga problema, pinoproblema mo na. Yan yung lagi kong sinasabi. Parang, ano ba? Oo. Mag-decide ka kaya muna ba? At saka mo gawin. Saka mo tingnan kung yun na ba talaga or hindi. So it's not, minsan kasi, or madalas, with freelancers, hindi clarity ang problema eh. It's just that they're paralyzed Yan. in taking action. Yun lang yun. Yung makadesign. Mhm. Nanganganak yung mga concepts natin. Kapag hindi ko tuloy Oo gusto nga kong eh. sundan yung decision making. Oo. Sundan ko yan. Oo, True sige. story to. True story to. No? So, napanood mo naman yung resources ko, di ba? Before. No? Mhm. And sa mga nagtatanong pala, if I may, kung nasan yung resources ko na yun, naglaho na yun, na parang mas mararamdaman mo pa yung hangin kaysa dun sa mga resources. It's no longer available. I deleted it. Wala na yun. Okay? So, yung mga nakapanood lang nun, ang mga pinagpala na makakonsume nun. So, anyway, going back. May kwento ako dyan sa decision making na yun. So, I've encountered my fair share ng mga ganun, no? So, ang ano doon sa resource ko na yun, tinulungan ko na kung paano mag-decide. Yun let me repeat the statement Doon sa resource, tinulungan, I mean, you know me, Neri, no? I won't just say na just choose one. Hindi, it's not, I've never used that line. Na parang blindly choose one, na bigyan natin ng context. I am not saying na, okay, ito yung listahan, ganon, just choose one blindly. Hindi ko sinasuggest yun. Okay? Ang sinasabi, tinuruan ko na mag-decide. Okay, tinuruan ko na mag-decide. Yun nga lang, tama ka. Ang problema, hindi makapag-decide. I mean, meron ng process of elimination na ganyan. Tapos, ang Mhm. natira, 3. Eh, pasok sa lahat ng criteria. 'Di ba? Any pwede. Pag ganun. Hindi makapili. Wala na sa akin yun. Wala na sa akin yun. Kasi, Mhm. as far as I'm concerned, clear ka na. 'Di ba? Clear ka na okay, any of this offer, any of this skill or market is doable. It will propel me. Parang high chance of propelling me. Hindi ka lang makapag-decide. So I would agree with you on there, kapatid.
na minsan or madalas it's the decision making of the freelancer. That's why they're stuck. So I don't know kung bakit nangyayari yon. Maybe sigurista sila or what. I don't know. But yun nga, at least from the resources that I gave, tawag doon, base din naman doon sa testimonial na binasa ko, is kahit hindi pa daw sure, at least alam niya sa sarili niya na malaki yung chance of success. Okay? Napakita ko naman doon. And that person decided na ito. Kaya siya naka-move forward. Kaya meron silang hashtag road to clarity, hashtag getting it done. Kasi wala na sa akin yun. Sila na yun. They've decided na okay, tinuruan na ako ni coach kung paano mag-decide. Malinaw lahat. Akin na to. Okay, akin na to. So clarity is not just one-dimensional, no? Parang ang daming factors involved din, no? Both the freelancer and the seller. Okay? So, True. going back to our previous episodes din, same message. Wala ang clarity. It's not your fault. However, you are responsible. Okay? Kasi ikaw yung nag-invest dyan. Okay? Ikaw nag-invest dyan. Kung malabo yung turo, which is, I believe, yun ang aking hinge na dahilan, no? Kasi kung off the bat naman malinaw na agad 'yan, wala namang ganung problem, no? So pero they wouldn't know if you wouldn't tell them. Okay? Kumbaga, the chef would not know na hindi masarap yung ulam or yung niluto nila, whatever that is, kung hindi sasabihin ng customer. So, ganun lang yun. Ganun siya sa akin. So, there. I hope kapatid, I don't know if you, but I would say na, I hope ito yung last resource na i-consume nyo about clarity. I hope nakatipid kayo sa pag-hire ng mga clarity coaches dyan na nagkalat. Yung mga nagkalat na clarity coaches, di ko alam kung magkano ang fee. So, naka-isang Yeah. oras ba tayo kapatid? Medyo isang oras, no? Medyo. Medyo isang oras. So, parang lugi pa tayo sa early kung ano to, no? Kung clarity coaching session talaga to, wala pa tayong isang oras, no? Pero kung sa ibang Yeah. coaches to, baka more than 4 sessions sila dito. So I hope here Correct. sa episode na to, gagamitin ko na naman yung term eh. Nabigyan kayong linaw sa sa, Napaka-redundant naman ang Oo, di episode ba? na to. Kainis eh. Sabi, gagamitin. But really, I do wish them that. That's why we made this episode, no? To finally put a dot, an end sa na to, sa problema na to. And tingin ko marami rin tayong natutunang mga course creators dito, kapatid, no? Dito sa episode Correct. na to. Na hopefully, matigil na tong problema na to sa sa clarity ng kung sino man. Okay? Kapatid, you want to introduce Yeah. the next episode? O ganun. Our next episode, ano nga ba? Tease mo Well, ako, di ba? ititis ko na muna, sige. Ano man tis yun? Well, it came from a story that I have Mhm. parang a few months ago. Well, yeah, a few months ago. Last year. Parang changing my business model yung sa Yun. copywriting business ko. Okay. So, Episode na yan. yon. So, malalaman niyo yung story bakit ko yun, napagnilayan over over vacation nung last year. And ano ba talaga yun? Parang give you an insights or idea, ano ba yung tinutukoy ko na yun that might work for you or might not. Pero at the end of the day, parang I realize na it's not for me. It's not for, Okay yan ah. yeah. So yun. Okay yan ah. So that's Sige nga. something Ano ba that, yan, kapatid? Question. Hot topic mm. ba yan? Kasi syempre wala na ako sa metaverse. Di ko naman alam. Hot um, topic ba? O mainit ba na topic yan? hindi man dati, but the Uminit past for a few time. months, naging mainit Ah, siya. okay. In fact, nagkaroon pa nga ng training about that inside sa isang community. Well, it's not just in that community, but other communities. But in a sense, pero parang nag-die down na lang siya bigla. Okay.
It's something that I got interested in because of a podcast episode na Sige, ikaw ang napakinggan ko. mag-lead ng next episode, kapatid. So yun lang. So watch out for our next episode next Yes. Friday so Next you Friday. can know See you more next about week, that. guys. See you next week. All right. Bye. Bye.